Ang nakabibinging tunog ng MGA preno, ang pagtilapon ng bakal sa basang kalsada, ang pangalan niya na paulit-ulit na isinisigaw ng kanyang kaluluwa. Elise! Napabalikwas ng bangon si Marco, habol ang kanyang hininga. Pawis na pawis ang kanyang noo at leeg. At ang puso niya'y tila isang kabayong nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Iginala niya ang kanyang MGA mata sa madilim na kwarto. Ang espasyo sa tabi niya sa kama, kung saan dapat naroon si Elise, ay malamig at walang laman. Isang taon na ang nakalipas, pero ang bangungot ay laging sariwa. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang MJ kami. Bawat gabi, pareho ang nangyayari. Nagigising siya sa parehong sigaw, sa parehong sakit, sa parehong katotohanan na mag-isa na lang siya. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Hinawi ang kurtina. Sumisikat na ang araw sa maliit na bayan ng San Isidro. Ngunit para kay Marco, ang liwanag ay hindi na nakakarating sa kaloob-looban niya. Ang mundo niya ay nanatiling madilim mula ng araw na yon. Ilang sandali, PA, narinig niya ang mahinang tunog ng susi sa pinto sa ibaba. Hindi siya nagulat. Alam niya kung sino iyon. May isang tao lang na may sariling susi sa bahay niya. Sa bahay nila ni Elise, maya-maya, umakyat ang amoy ng sinangag at kape. Bumaba si Marco mula sa kanyang kwarto. Naabutan niya si Elena sa kusina. Suot ang isang luma niyang apron na naiwan doon. Gumagalaw ito sa espasyo na parabang sa kanya iyon, na parabang hindi ito umalis kailanman. Inihahain na niya ang mainit na sinangag at itlog sa mesa. Marco, anak, bati ni Elena, isang malungkot pero pilit ng ngiti sa kanyang MGA labi. Kumain ka na. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. May kung anong kumirot sa puso ni Marco. Sa loob ng isang taon, si Elena ang naging kanyang sandalan. Ang ina ng kanyang yumaong asawa. Ang tanging koneksyon niya sa buhay na ninakaw sa kanya. Umupo siya sa silya. Salamat po, Tita Elena. Hindi na po sana kayo nag-abala. Ano ka ba? Mahinang saway nito habang nilalagyan ng pagkain ng kanyang plato. Hindi ka abala sa akin. Alam mo yan. Tahimik silang nagsimulang kumain. Ito ang kanilang ritual. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang, kundi puno ng MGA bagay na hindi nila masabi. Alam ni Elena ang tungkol sa kanyang MGA bangungot at alam ni Marco na ang pag-aalaga sa kanya ang tanging paraan ni Elena para makayanan din ang sarili nitong pagluluksa. Habang pinapanood niya si Elena na ayusin ang NMGA bulaklak sa florera, sa gitna ng mesa, isang ugali ni Elise na ipinagpatuloy niya. Naramdaman ni Marco ang isang pamilyar na kapayapaan. Isang kapayapaan na tanging si Elena lang ang nakapagbibigay sa kanya nitong MGA huling araw. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nabasag nang marinig nila ang malakas na katok sa pinto na sinundan agad ng pagbukas nito. Tao po, Marco? Elena? Pumasok si Tita Agnes, ang tiyahin ni Elise na may daladalang isang basket ng prutas. Ang kanyang MGA mata ay matalas, mabilis na sinuri ang buong eksena. Si Marco na kumakain, si Elena na nag-ayos ng bahay, ang apron na suot nito. Isang ngisi ang unti-unting sumilay sa kanyang labi. Aba, ang aga mo yata dito, Elena. Sabi ni Agnes, ang boses ay matamis, ngunit may halong lason. Baka dapat dito ka na lang tumira. Total, para ka namang may-ari ng bahay. Agad na namula ang mukha ni Elena. Tinanggal niya ang kanyang apron. Agnes, napadaan lang ako para magdala ng almusal kay Marco. Almusal? Araw-araw? Tanong ni Agnes habang inilalapag ang basket sa mesa na may kaunting kalabog. Tumingin siya kay Marco, pagkatapos ay kay Elena. Inayos ni Elena ang kwelyo ng polo ni Marco na bahagyang nakatupi. Isang maliit na kilos, puno ng pag-aalaga. Pero sa mata ni Agnes, iyon ay kasalanan.
Ngumisi ito. Alam mo, Elena, sabi niya habang nakatingin sa ginawa ng hipag. Kung hindi ko lang alam, iisipin kong ikaw ang asawa. Parang mas bagay ka ng asawa kaysa sa biyenan, Elena. Tumama ang MGA salita na parang sampal. Nabitawan ni Elena ang hawak niyang baso at nabasag ito sa sahig. Natigilan si Marco at isang galit ang umakyat sa kanyang dibdib. Tita Agnes, sobra na yan. Mariing sabi ni Marco, kasabay ng pagtayo. Bakit? Nagsasabi lang ako ng totoo. Depensa ni Agnes, itinaas ang dalawang kamay. 1 taon nang patay ang pamangkin ko. Baka oras na para igalang naman natin ang alaala niya. Hindi na niya hinintay ang sagot. Tinalikuran niya sila at nagmarcha palabas ng bahay. Iniwan ang lason ng kanyang MJ salita sa hangin. Naiwan ang dalawa sa nakabibinging katahimikan na binasag lang ng tunog ng MJ bubog sa sahig. Yumuko si Elena para pulutin ng MJ ito. Nanginginig ang MJ kami. Hayaan niyo na po. Ako na, sabi ni Marco. Lumuhod sa tabi niya. Pasensya ka na, Marco. Pasensya na. Halos pabulong na, sabi ni Elena. Ang MJ mata ay nagsisimula ng mamasa. Nang matapos silang maglinis, tumayo sila. Nakita ni Marco ang sakit sa mukha ni Elena. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng rason. Ang tanging gusto niya ay alisin ang sakit na yon. Impulsibo, hinawakan niya ang kamay nito para magpasalamat, para iparamdam na hindi ito nag-iisa. Ngunit sa sandaling magdikit ang kanilang MGA balat, isang tila kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa. Isang init. Isang bagay na hindi dapat nandoon. Pareho silang napatingin sa kanilang magkahawak na kamay. Pagkatapos ay sa mata ng isa't isa. Mabilis nilang binawi ang kanilang MGA kamay na para bang napaso. Ang katahimikan na bumalik ay hindi na tulad ng dati. Ito ay puno na ng pag-iwas, ng pagkalito, at ng isang bagong damdamin na pareho nilang kinatatakutan. Mabilis ang MGA hakbang ni Elena palayo sa bahay ni Marco. Ngunit ang isip niya ay tila naiwan doon, nakakulong sa sandaling iyon. Ang sandali kung kailan naglapat ang kanilang MGA kamay. Hanggang sa makarating siya sa kanyang maliit na flower shop, ang bulaklak ni Elise. Ramdam PA rin niya ang init na yon. Ang kuryenteng gumapang mula sa palad ni Marco hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Ipinikit ang MGA mata at sinubukang pakalmahin ang sarili. Ang samyo ng Emilia Rosas, lilis at sampagwita, mga amoy na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayoy tila nakakasakal. Lumapit siya sa isang mesa kung saan nakasalansan ang MGA pulang rosas na kailangan niyang ayusin para sa isang order. Kumuha siya ng gunting at nagsimulang magtanggal ng MGA tinik at sobrang dahon. Ito ang kanyang paraan para ilihis ang isip. Isang kilos na paulit-ulit, mekanikal. Ngunit nang hawakan niya ang isang tangkay, natusok siya ng isang tinik. Aray! Napatingin siya sa maliit na tuldok ng dugo na lumabas sa kanyang daliri. At kasabay ng hapdin yon ay ang pagbabalik ng alaala ng MJ salita ni Agnes. Parang mas bagay ka ng asawa kaysa sa biyenan. Napayuko si Elena at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang MJ mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa isang talulot ng rosas. Hindi dahil sa sinabi ni Agnes, kundi dahil sa katotohanang nakatago sa likod ng masasakit na salitang iyon. Isang katotohanang matagal na niyang ibinaon sa hardin ng kanyang puso. Sa ilalim ng MJ bulaklak ng pag-ibig niya para sa anak. Dinala siya ng kanyang isip sa nakaraan. Isang hapon, halos 6 na taon na ang nakalilipas. Ang pinto ng bahay nila ay bumukas at pumasok ang isang nagliliwanag na si Elise. Hila-hila ang isang matangkad at mahiyain ngunit matipunong lalaki. Ma, si Marco po. Masayang pakilala ni Elise. Ang boyfriend ko. Mula sa kusina,
Natigilan si Elena. Dapat ang MGA mata niya ay nasa anak. Dapat ang atensyon niya ay nasa kaligayahan nito. Ngunit ang MGA mata niya ay napako sa lalaking nasa tabi nito. Sa paraan ng pagngiti ni Marco, sa kabaitan na mababasa sa kanyang MGA mata, sa lakas na ipinapahiwatig ng kanyang tindig. May kung anong humila sa puso niya. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon mula nang mamatay ang kanyang asawa. Agad niyang iwinaksi ang damdaming iyon. Iyon ay lason. Siya ang lalaking mahal ng kanyang anak. At doon nagsimula ang kanyang pagpapanggap. Ngumiti siya. Tinanggap si Marco sa kanilang pamilya. At sa bawat araw na lumipas, mas lalo lang niyang kinukumbinsi ang sarili na ang pagtingin niya rito ay pagtingin ng isang ina sa kanyang magiging manugang. Pero ang puso hindi marunong magsinungaling. Bumalik si Elena sa kasalukuyan. Binitawan niya ang gunting at ang rosas. Ang pag-aalaga niya kay Marco sa loob ng 1 taon ay hindi lang dahil sa tungkulin. Ito ay dahil sa isang damdaming makasarili at makasalanan. Pumasok siya sa maliit na silid sa likod ng kanyang tindahan. Dito siya natutulog, sa gitna ng emdya, gamit na naiwan mula sa nakaraan. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang kama at may dinukot sa ilalim nito. Isang lumang baul na gawa sa kahoy. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang laman nito ay hindi alahas o pera, kundi isang bagay na mas mahalaga at mas mapanganib. Isang journal na kupas na ang kulay, na may leather na pabalat. Inilabas niya ito at niyakap ng mahigpit. Ito ang kanyang tanging saksi, ang tanging nakakaalam ng lahat ng kanyang MGA lihim. Binuklat niya ito sa isang blankong pahina. Kumuha ng pluma at nagsimulang magsulat. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinusulat ang bawat salita. Muli na namang tumibok ang puso kong dapat ay para na lamang kay Elise. Isang patak na naman ng luha ang tumulo, bumagsak mismo sa tinta at bahagyang nagpakalat dito. Napapikit siya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila nabawasan kahit kaunti. Dito lang niya na ilalabas ang lahat. Sa MGA pahinang ito, malaya siyang umamin. Malaya siyang magmahal. Bigla, isang malakas na katok ang narinig niya mula sa pinto ng tindahan. Nagulat si Elena. Agad niyang isinara ang journal at mabilis na isinilid pabalik sa baul na kahoy. Itinulak niya ito pabalik sa ilalim ng kama, kasabay ng malakas na pagtibok ng kanyang puso. Sino ang kakatok ng ganito kaaga? Nanginginig PA ang MGA kamay. Pinunasan niya ang kanyang MGA pisngi at inayos ang sarili bago lumabas ng silid. Sandali lang! Sigaw niya. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang mukha ni Tita Agnes. Ang nangiti nito ay kasing tamis ng pulot, ngunit ang MGA mata nito ay matalas. Tila isang agilang naghahanap ng bibiktimahin. Elena, buti naman at bukas ka na, sabi ni Agnes. Ang boses ay pinipilit na maging palakaibigan. Nadaan lang ako. May ipapatingin sana akong bulaklak para sa simbahan. Pinilit ni Elena na ngumiti. Tuloy ka, Agnes. Ano bang kailangan mo? Pumasok si Agnes, ngunit ang kanyang MGA mata ay hindi sa MGA bulaklak nakatingin. Iginala niya ito sa kabuuan ng maliit na tindahan. Huminto sa pinto ng silid sa likod. Tila may hinahanap. Mukhang napuyat ka yata, puna ni Agnes habang hinihimas ang isang puting rosas. Namumugto ang MGA mata mo. Umiyak ka ba? Hindi. Napuwing lang siguro. Mabilis na sagot ni Elena. Umiiwas ng tingin. Kumuha siya ng isang vase. Ano na nga ulit yung para sa simbahan? Mamaya na yan, sabi ni Agnes. Iwinagayway ang kamay. Lumapit ito sa kanya at sa isang iglap, ang palakaibigang maskara nito ay nawala. Elena, mag-usap nga tayo. Bilang maghipag, bilang pamilya. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang sikmura. Tungkol saan? Tungkol sa'yo.
At kay Marco, diretsahang sabi ni Agnes, ibinaba ang kanyang boses. Nakita ko kayo kanina. Nakita ko kung paano kayo magtinginan. Hindi tingin ng isang biyenan at manugang yon, Elena. At alam mo yan. Oh, wala kang nakita, Agnes, dahil wala namang dapat makita. Matigas na sagot ni Elena, kahit na ang puso niya ay kumakarera na. Talaga ba? Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Agnes. Huwag ako, Elena. Huwag ako. Kilala kita. At nakikita ko ang lahat. Mag-ingat ka. Baka isang araw malaman ng buong San Isidro ang alihim na itinatago mo sa ilalim ng MJ Rosas mo. Ang banta ay malinaw. Hindi na naghintay ng sagot si Agnes. Tinalikuran niya si Elena at lumabas ng tindahan. Iniwan ang pinto na bahagyang nakabukas. Naiwan si Elena na nakatayo sa gitna ng kanyang MJ bulaklak, nanginginig sa takot at galit. Tumingin siya sa pinto ng kanyang silid kung saan nakatago ang baul, ang kanyang MJ lihim. Bigla, ang amoy ng MJ bulaklak na dating nagbibigay sa kanya ng aliw, ay naging amoy ng isang panganib na malapit ng mamukadkad. Lumipas ang ilang araw na, tila ba may pader na biglang itinayo sa pagitan ni Marco at Elena. Ang init ng pagdampi ng kanilang MGA kamay ay napalitan ng isang nanunuot na lamig. Ang dating natural na pag-uusap ay naging pilit at puno ng MGA hindi masabing salita. Para kay Marco, ang bawat umaga ay isang pakikibaka. Ang MGA salita ni Tita Agnes ay parang lason na kumalat na sa buong sistema niya. Pinupuno siya ng lito at pagkakasala. Ang pag-aalaga ni Elena na dati niyang kanlungan, ngayon ay tila isang paalala ng isang kasalanang hindi PA niya nagagawa, ngunit nararamdaman na niya. Kaya sinimulan niyang umiwas. Sa tuwing tumatawag ang cellphone niya at nakikita ang pangalang Tita Elena, sa screen, hinahayaan niya lang itong mag-ring hanggang sa tumigil. Isang beses, nag-iwan ito ng pagkain sa labas ng pinto niya. Tinitigan niya lang iyon mula sa bintana hanggang sa lumamig. Bago niya kinuha na may kasamang mabigat na damdamin. Hindi niya ito ginagawa para saktan si Elena. Ginagawa niya ito para protektahan kung ano PA ang natitira sa alaala ni Elise. Para protektahan ang sarili niya sa isang damdaming alam niyang mali. Isang gabi, habang nakaupo siya sa dilim ng kanyang sala at pinagmamasdan ang larawan nila ni Elise sa ibabaw ng mesa, bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang hangin ay humahampas sa MGA bintana at ang kulog ay yumanig sa buong kabahayan. Tila nakikisimpatya ang panahon sa bagyo na namumuo sa loob ng kanyang dibdib. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Brown out. Kinapa niya ang kanyang cellphone sa bulsa para buksan ang flashlight. At sa mismong sandaling iyon, umilaw ang screen, isang tawag mula kay Tita Elena. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagatubili. Sinagot niya agad. Hello, Tita? Marco! Marco, tulungan mo ako. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig, puno ng takot. Kasabay nito ay ang malakas na dagundong ng kulog. Agad na napatayo si Marco. Tita, anong nangyari? Okay lang po ba kayo? Nawalan din ng kuryente dito. Tapos may naamoy akong parang nasusunog malapit sa fuse box. Natatakot ako, Marco. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng pag-iwas. Ang tanging narinig niya ay ang takot sa boses ng babaeng naging sandigan niya sa loob ng 1 taon. Wala siyang ibang naisip kundi ang kailangan siya nito. Huwag po kayong aalis dyan, Tita. Papunta na ako. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit. Kinuha niya ang kanyang susi at isang malaking flashlight at sumuong sa rumaragasang ulan. Ang biyahe papunta sa bahay ni Elena, na ilang kanto lang ang layo, ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa gitna ng unos. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ay parang MJ luhang nagpapaalala sa kanya ng sarili niyang kaguluhan. Pagdating niya, nadatnan niyang nakabukas ang pinto. Si Elena ay nakatayo sa sala,
nanginginig habang hawak ang isang kandila. Ang anino nito ay sumasayaw sa MGA pader na puno ng MGA larawan nila ni Elise. Marco, bulalas nito, halatang guminhawa nang makita siya. Saan po? Tanong niya agad. Hindi na nag-aksaya ng panahon. Itinuro ni Elena ang fuse box sa may kusina. Maingat itong binuksan ni Marco. Sumingaw ang amoy ng sunog na plastik. May isang fuse na pumutok at nangitim. Mabilis niya itong pinalitan gamit ang spare fuse na laging nakatago sa ibabaw ng box. Isinara niya ito at sinubukan ng main switch. Sa isang pitik, bumalik ang lahat ng ilaw. Huminga ng maluwag si Elena. Salamat, Marco. Diyos ko, salamat. Humarap si Marco sa kanya. Ngayong maliwanag na, kitang-kita niya kung gaano kaputla si Elena. Nanginginig PA rin ito, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil na rin sa lamig. Nakasuot lang ito ng manipis na duster. Hinubad niya ang kanyang jacket na basa sa ibabaw ngunit tuyo sa loob. Ipinatong niya ito sa MGA balikat ni Elena. Salamat, muling sabi nito, halos pabulong. Wala po yon, sagot niya. At doon, sa gitna ng kusinang amoy ulan at takot, sila nagkatitigan. Ang lahat ng ingay sa labas, ang ulan, ang hangin, ang kulog, ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig na lang ni Marco ay ang pagkabog ng sarili niyang dibdib. Nakita niya sa MGA mata ni Elena ang pasasalamat, ang pag-aalala, at isang bagay PA. Isang bagay na mas malalim, isang kalungkutang sumasalamin sa sarili niyang kalungkutan. Isang pangungulila na naiintindihan niya. Hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi nito. Hindi ito umiwas. Sa halip, bahagya itong sumandal sa kanyang palad. Ipinikit ang MGA mata at sa isang iglap, nawala ang lahat. Nawala si Elise. Nawala si Tita Agnes, nawala ang tama at mali. Ang naiwan na lang ay siya at ang babaeng nasa harapan niya. Yumuko si Marco at marahang idinampi ang kanyang MGI labi sa nito. Isang halik. Mabagal. Puno ng pag-aalinlangan. Puno ng lahat ng hindi nila masabi. Ang unang halik ng kasalanan. Ngunit nang maghiwalay ang kanilang MGA labi, ang mahikang binalot sa kanila ay biglang naglaho. Tila sila nagising mula sa isang panaginip. Pareho silang humakbang paatra. Ang MGA mata ay nanlalaki, hindi sa pagmamahal, kundi sa matinding takot at pagkakasala sa kanilang ginawa. Ang katahimikan na bumalot sa kanila ay mas mabigat PA kaysa sa unos sa labas. Ang halik. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Elena pagkagising niya kinabukasan. Bago PA man niya imulat ang kanyang MGA mata, naramdaman na niya ang multo ng MGA labi ni Marco sa kanya. Isang alaala na parehong matamis at puno ng lason. Bumangon siya at humarap sa salamin. Ang nakita niya ay hindi isang babaeng umiibig, kundi isang taksil. Nakita niya ang bawat linya sa kanyang mukha. Ang bawat hibla ng puting buhok sa kanyang sentido. Nakita niya ang mukha ng isang ina. At sa likod ng sarili niyang refleksyon, tila naaaninag niya ang nakangiting mukha ni Elise na may kasamang tahimik na paghatol. Patawarin mo ako. Bulong niya sa salamin. Ang boses ay basag. Ang buong araw na iyon ay isang pagpapahirap. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay inaakala niyang si Marco. Bawat tawag sa telepono ay kinakabahan siyang sagutin. Sinubukan niyang abalahin ang sarili sa pag-aayos ng MGA bulaklak, ngunit ang kanyang MGA kamay ay nanginginig at ang kanyang isip ay lumilipad. Ang halik na yon ay sumira sa lahat. Ang dating komportableng ugnayan nila ay nabalot na ngayon ng hiya at pag-iwas. Kinabukasan Linggo, pinilit ni Elena ang sarili na magsimba. Kailangan niya ng gabay. Kailangan niyang humingi ng kapatawaran sa Diyos dahil hindi niya alam kung paano hihingin iyon sa kanyang anak.
Naupo siya sa isa sa MGA bangko sa likuran, yumuko, at taimtim na nagdasal. Ngunit kahit sa loob ng banal na lugar, hindi siya matahimik. Naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya ilang metro mula sa kanya. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. At doon, sa kabilang hanay ng MJ upuan, nakita niya si Marco. Nakatitig ito sa altar, ngunit ang kanyang MGA balikat ay tensyonado. Ang kanyang mukha ay puno ng parehong kaguluhan na nararamdaman niya. Nang magtama ang kanilang MGA mata, sa isang saglit, pareho silang mabilis na umiwas. Isang kuryente ng hiya ang dumaloy sa pagitan nila. Sa buong misa, hindi na sila muling nagkatinginan, ngunit ramdam na ramdam nila ang bigat ng presensya ng isa't isa. Pagkatapos ng misa, sa labas ng simbahan, hindi na nila maiiwasan ang isa't isa. Ang MJ taga San Isidro ay nagbabatian. Upang hindi makalikha ng tsismis, kailangan nilang mag-usap. "Kumusta po, tita?" Bati ni Marco. Ang boses ay bahagyang paos. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanyang MGA mata. "Mabuti naman, Marco," sagot ni Elena. Ang MGA kamay ay mahigpit na magkahawak sa kanyang bag. "Ikaw?" "Okay lang din po." Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Iyon ang nagtulak kay Elena na gawin ang isang bagay na kanina PA niya pinag-iisipan. Kailangan niyang lumayo. Kailangan nilang lumayo sa isa't isa bago PA tuluyang masira ang lahat. "Marco," sabi niya. Sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na salubungin ang MGA mata nito. "May sasabihin sana ako." Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Marco. "Ano po iyon?" "Pupunta muna ako ng Maynila. Mag-ilang linggo siguro. Dadalawin ko ang pinsan ko." Pagsisinungaling niya. "Kailangan ko lang siguro ng pagbabago ng hangin." Sa MGA salitang yon, nakita ni Elena ang isang mabilis na pagbabago sa ekspresyon ni Marco. Isang kislap ng gulat na sinundan ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Takot. Tila isang batang iiwanan. "Aalis po kayo?" tanong nito. Ang boses ay mas mahina na. "Gaano katagal?" "Hindi ko PA sigurado," sagot niya. Pilit na pinatatatag ang sarili. "Pero kailangan ko ito." Alam nilang pareho na hindi lang pagbabago ng hangin ang dahilan. Ang pag-alis niya ay ang kanilang hindi sinasabing pag-amin na mayroon silang kailangang takasan. Kinahaponan, habang nag-iimpake si Elena ng ilang damit sa kanyang maliit na maleta, sa loob ng flower shop, isang anino ang tumabon sa pintuan. "Aalis ka? Biglaan yata?" Napatigil si Elena. Si Tita Agnes nakatayo roon na may mapanuring tingin. "Agnes," pilit nang ngumiti si Elena. "Oo, bibisitahin ko lang ang MGA kamag-anak sa Maynila." "Talaga ba?" Lumapit si Agnes. Ang MGA mata ay sinusuri ang bawat galaw niya. "O baka naman may tinatakbuhan ka, Elena? Matapos ang iskandalo sa bahay ni Marco at ang MGA tinginan ninyo sa simbahan kanina, mukhang nagmamadali ka." "Wala akong tinatakbuhan," mariing sagot ni Elena. Isinara ang maleta ng may kaunting diin. Ngumisi si Agnes. "Sige, sabi mo eh. Mag-ingat ka sa biyahe. Alam mo na, baka kung ano ang takbuhan mo, ay yun PA ang madatnan mo pagbalik mo." Ang banta ay naiwan sa hangin kahit PA umalis na si Agnes. Alam ni Elena na bawat kilos niya ay binabantayan. Lalo niyang naramdaman na kailangan na niyang umalis. Bago siya pumunta sa terminal ng bus, may isa PA siyang huling destinasyon. Naglakad siya papunta sa sementeryo ng bayan. Ang hangin ay malamig habang tinatahak niya ang pamilyar na daan patungo sa puntod ng kanyang anak. Umupo siya sa damuhan sa tabi ng malamig na lapida na may nakaukit na pangalan, Elise R. Santiago. Hinaplos niya ang emaga letra. "Anak," simula niya. Ang boses ay nanginginig. Ang emigaluha na kanina PA niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. "Kamusta ka na dyan?" Tahimik. Tanging ang ihip ng hangin ang kanyang narinig.
Nalilito ako, Elise. Nalilitong nalilito. Pagpapatuloy niya, ang MJA luha ay malayang dumadaloy na sa kanyang MJA pisngi. Alam kong mali ito. Alam na alam ko. Sinubukan kong pigilan, anak. Sa ngalan mo, sinubukan ko. Huminga siya ng malalim. Ang dibdib ay sumisikip sa sakit. Pero mahina ako. At mag-isa. Masyado akong mag-isa. At siya, si Marco, naaalala kita sa kanya. Pero nakikita ko rin siya bilang siya. At yun ang kasalanan ko. Yumuko siya hanggang sa ang kanyang noo ay halos dumikit na sa malamig na marmol. Ang kanyang MJA hikbi ay naging isang mahinang pag-iyak. Aalis muna ako, anak. Lalayo ako. Para sa'yo. Para sa alaala mo. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. 1 araw, 2 araw, 3 araw. Ang bawat araw na lumipas ng walang Elena ay tila 1 taon sa loob ng bahay ni Marco. Ang katahimikan ay hindi na nakakapanatag. Ito ay naging isang halimaw na bumubulong ng kanyang pangalan, ng kanyang pag-iisa. Ang amoy ng kape sa umaga ay nawala. Ang MJA bulaklak sa Florera ay nagsimula ng malanta. Ang bahay na dating tahanan nila ni Elise na muling binuhay ni Elena ay isa na namang malamig na istruktura. Isang museo ng MJA alaala at panghihinayang. Doon napagtanto ni Marco ang isang masakit na katotohanan. Ang hinahanap-hanap niya ay hindi na lang ang pag-aalaga ng isang biyenan. Hindi na lang ang pamilyar na presensya na nagpapaalala sa kanya kay Elise. Ang hinahanap-hanap niya ay si Elena. Ang mahinahon nitong boses, ang paraan ng pag-aalala nito, ang kapayapaan na dala nito sa tuwing papasok ito sa pinto, ang init ng kamay nito, ang lasa ng labi nito. Isang gabi, habang nakaupo siya sa sala, hindi niya namalayang lumalakad na pala siya patungo sa estante kung saan nakapatong ang wedding picture nila ni Elise. Kinuha niya ito. Tinitigan niya ang masayang mukha ng kanyang yumaong asawa. Maganda. Perpekto. Isang alaala na nakakulong sa isang litrato. "Patawad, Elise!" Bulong niya sa larawan. Ang boses ay puno ng pait. "Patawarin mo ako kung hindi ko na kayang mag-isa." Huminga siya ng malalim. "Patawad kung natutunan kong magmahal muli." Ibinaba niya ang litrato at sa kanyang isip, tila isang malaking bato ang naalis. Ang pagkakasala ay nandoon PA rin, ngunit sa ilalim nito, may isang bagong damdamin na lumitaw, ang pag-asa. At ang pag-asang iyon ay may pangalan, Elena. Ngunit paalis na ito, o baka nakaalis na. Isang takot ang biglang kumalat sa kanyang buong sistema. Mas matindi PA sa takot na nararamdaman niya tuwing gabi sa kanyang MJA bangungot. Ito ang takot na baka huli na ang lahat. Ang takot na hahayaan niyang mawala ang pangalawang pagkakataon na ibinibigay sa kanya ng buhay. Hindi niya papayagan. Tumayo siya. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan sa ibabaw ng mesa. Hindi na siya nag-isip PA. Hindi na siya nag-alinlangan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang maabutan si Elena. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan. Halos lumipad ito sa MJA kalsada ng San Isidro patungo sa terminal ng bus. Bawat segundo ay mahalaga. Sa bawat pagpihit ng manibela, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isip, ang MJA salitang dapat ay matagal na niyang sinabi. Pagdating niya sa terminal, ang bumungad sa kanya ay ang ingay at gulo. Ang sigaw ng MJA konduktor, ang ugong ng MJA bus, ang dami ng MJA taong nagmamadali. Sa isang iglap, nawalan siya ng pag-asa. Paano niya hahanapin si Elena sa gitna ng lahat ng ito? Ngunit hindi siya sumuko. Ipinark niya ang sasakyan kung saan lang at tumakbo papasok sa terminal. Ang kanyang MJA mata ay ligaw na naghahanap. Sinusuri ang bawat mukha, bawat bus na paalis. Maynila! Maynila! Paalis na! Sigaw ng isang konduktor.
Napalingon si Marco. Nakita niya ang isang bus na handa nang magsara ng pinto. At doon, sa pila ng MGA pasaherong paakyat, nakita niya ito. Nakatalikod. Dala-dala ang isang maliit na maleta. Si Elena. Elena! Sigaw niya. Ang boses ay halos hindi marinig sa ingay. Tumakbo siya. Sinusuong ang MGA tao. Hindi alintana ang MGA masasagi. Elena! Sigaw niya ulit. Mas malakas. Sa pagkakataong ito, lumingon ito. Nakita niya ang gulat sa MGA mata nito nang makita siya. Huminto ito sa pag-akyat. Nakarating si Marco sa paanan ng bus. Habol ang kanyang hininga. Hinawakan niya ang braso nito. Isang hawak na mas mahigpit, mas desperado kaysa dati. Marco, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Elena. Ang mukha ay puno ng pagkalito. Tinitigan siya ni Marco. Diresto sa kanyang MGA mata. Sa MGA matang yon, nakita niya ang lahat. Ang sakit, ang pagmamahal, ang sakripisyo. At alam na niya ang kailangan niyang sabihin. Huwag kang umalis. Sabi niya, ang boses ay basag ngunit puno ng determinasyon. Mahal kita, Elena. Ang oras ay tila huminto. Ang ingay ng terminal ay naglaho. Nakita ni Marco ang unti-unting panlalaki ng MGA mata ni Elena. Ang panginginig ng MGA labi nito. Isang butil ng luha ang nagsimulang mamuo sa gilid ng mata nito. Isang luha, hindi ng kalungkutan, kundi ng pagkabigla at ng isang maliit na kislap ng pag-asa. Humigpit ang hawak ni Elena sa kanyang kamay. Akmang may sasabihin ito nang biglang may natanaw si Marco sa kabilang kalsada. Nakatayo sa ilalim ng isang waiting shed. Nakatingin ng diretso sa kanila. Si Tita Agnes. Ang mukha nito ay hindi na nagpapahayag ng simpleng hinala. Ito ay isang maskara ng matigas na pagkagulat na mabilis na napalitan ng isang malamig at kalkuladong tingin. Ang tingin ng isang taong hindi lang nakasaksi, kundi nakahanap ng isang armas na matagal na niyang hinahanap. Ang MGA salitang binitawan ni Marco sa terminal ng bus ay umalingaw-ngaw sa isip ni Elena habang pauwi sila. Mahal kita, Elena. 3 salita. 3 salitang bumura sa isang taon ng pagluluksa at nagpinta ng isang kinabukasang hindi niya kailanman pinangarap. Ngunit ang imahe ni Tita Agnes na nakatayo sa kabilang kalsada, ang MGA mata nito ay kaya parang punyal na nakatutok sa kanila, ay isang malamig na paalala na ang kinabukasang yon ay hindi magiging madali. Walang nagsalita sa kanila habang nasa loob ng sasakyan. Hinawakan lang ni Marco ang kamay ni Elena na nakapatong sa pagitan nila. Ang init ng palad nito ay sapat na. Iyon na ang kanilang pag-uusap. Isang tahimik na pangako. Nang ihinto ni Marco ang sasakyan sa tapat ng flower shop, doon lang sila nagkatitigan. Patawad kung binigla kita, mahinang sabi ni Marco. Umiling si Elena. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang MGA labi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Salamat. Salamat dahil pinigilan mo ako. Alam nilang marami PA silang dapat pag-usapan. Ang multo ni Elise, ang hatol ng MGA tao, ang panganib na dala ni Agnes. Ngunit sa sandaling iyon, pinili nilang isantabi ang lahat. Ang mahalaga, magkasama sila. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang lihim na ugnayan. Upang makaiwas sa mapanuring mata ng San Isidro, nagkikita sila sa MGA kalapit na bayan. Isang hapunan sa isang maliit na karinderya sa kabilang bayan kung saan walang nakakakilala sa kanila. Isang pamamasyal sa tabi ng lawa habang papalubog ang araw. Sa MGA ninakaw na sandaling iyon, sila ay si Marco at Elena lamang, hindi isang biyudo at ang kanyang biyenan, kundi 2 taong nagmamahalan. Naramdaman ni Elena ang muling pamumukadkad ng kanyang puso na akala niya ay matagal nang nalanta. Muli siyang tumawa, muli siyang nangarap. Ang MJ linya ng kalungkutan sa kanyang mukha ay napalitan ng kislap ng bagong pag-asa. Ngunit ang bawat matamis na sandali
ay may kasamang anino ng takot. Isang hapon, habang nag-aayos si Elena ng isang malaking flower arrangement para sa isang kasal, pumasok si Agnes sa kanyang tindahan. Aba, mukhang masayang-masaya ka yata ngayon, Elena. Bungad nito. Ang boses ay may pahiyay, ay may pahiwatig ng pang-uuyam. Ang ganda ng ngiti natin, ha? May nangyari bang maganda? Pinilit ni Elena na maging kalmado. Maganda lang talaga ang gising ko, Agnes. Maraming order ngayon. Talaga ba? Akala ko naman dahil sa pag-uusap ninyo ni Marco sa terminal ng bus. Diretsahang sabi ni Agnes, habang hinihimas ang isang talulot ng lili na para bang dudurugin niya ito. Nakita ko kayo. Ang higpit ng hawak niya sa'yo. At ang tingin ninyo sa isa't isa. Na pack-sweet. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Nagkataon lang na nakita niya ako roon. Pinigilan niya akong umalis dahil nag-aalala siya. Nag-aalala? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Agnes. Elena, huwag na tayong maglokohan. Itigil niyo na ang kababuyan na, yan habang maaga PA. Ginagawa ninyong kahiya-hiya ang pangalan ng pamangkin ko. Wala kaming ginagawang masama. Depensa ni Elena. Ang boses ay bahagyang tumaas. Wala PA. Pagdidiin ni Agnes, pero papunta na roon at hindi ako papayag. Tandaan mo yan. Umalis si Agnes, iniwan si Elena na nanginginig sa takot. Alam niyang hindi titigil si Agnes, gagawa at gagawa ito ng paraan para sirain sila. At ang takot na yon ang nag-udyok sa kanya na maging mas maingat. Kinagabihan, bago siya matulog, may kinuha siya sa ilalim ng kanyang kama. Ang baul na kahoy. Binuksan niya ito at muling kinuha ang kanyang journal. Kailangan niyang isulat ang lahat ng nangyayari, ang kaligayahan at ang takot. Ito lang ang kanyang paraan para mapanatiling matino ang sarili. Sa isang lumang aparador, naalala niya, may itinago ang dati niyang asawa, isang maliit na kahon na may lamang MGA lumang susi. Kumuha siya ng isa roon, isang maliit na padlock, at inilak ang baul. Itinago niya ang susi sa ilalim ng paso ng isang halaman sa kanyang bintana. Isang lihim na lugar na siya lang ang nakakaalam. Kinabukasan, may malaking delivery si Elena sa kabilang baryo. Kinailangan niyang isara ang tindahan ng ilang oras. Iyon ang pagkakataong matagal nang hinihintay ni Agnes. Ilang minuto matapos umalis si Elena, dahan-dahang lumapit si Agnes sa likod ng tindahan. Alam niya, bilang hipag na may spare key si Elena na laging nakatago sa ilalim ng isang malaking paso malapit sa pinto sa likod. Maingat niya itong kinuha, binuksan ang pinto at pumasok. Ang kanyang pakay ay malinaw. Maghanap ng ebidensya, kahit ano. Isang sulat, isang litrato, kahit anong magpapatunay sa kanyang hinala. Sinimulan niya ang paghahalughog sa maliit na silid. Binuksan niya ang MGA drawer. Tiningnan ang ilalim ng MGA damit. Ngunit wala siyang makita. Akmang susuko na siya nang maalala niya ang isang bagay. Minsan, noong nabubuhay PA si Elise na sulyapan niyang may inilalagay si Elena sa ilalim ng kama nito. Isang kahon. Lumuhod siya at sumilip sa ilalim ng kama. At doon, nakita niya ito. Ang baul na gawa sa kahoy. Hinila niya ito palabas. Sinubukan niyang buksan, ngunit nakalak ito. Nagpuyos ang kanyang damdamin sa inis. Ngunit hindi siya sumuko. Pinagmasdan niyang mabuti ang padlock. Maliit lang ito. Mukhang luma. Hinalughog niya ang buong silid. Naghahanap ng kahit anong pwedeng gamitin. At sa isang lumang lata ng biskwit na puno ng MG abotones at sinulid, nakita niya ang isang maliit na hairpin. Kinuha niya ito, binaluktot, at sinimulang kalikutin ang kandado. Ang kanyang hininga ay pigil. Matapos ang ilang subok, isang mahinang click ang kanyang narinig. Nagliwanag ang kanyang mukha. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip ng baul. Sa loob, ang bumungad sa kanya ay hindi MGA alahas o pera, kundi isang bagay na mas makintab, mas mahalaga sa kanyang MG Amata.
Isang journal na kupas na ang kulay na may leather na pabalat. Sa unang pahina may nakasulat na 2 letra at isang tuldok na isinulat gamit ang magandang kaligrapya. Para kay M. Ngumisi si Agnes, isang ngisi ng isang taong nakahanap ng ginto. Ang ngisi ng tagumpay. Hawak ang journal ni Elena. Umupo si Agnes sa gilid ng kama at sinimulan itong basahin. Sa bawat pahina na kanyang binubuklat, ang kanyang nangisi ay lalong lumalapad at ang kanyang MGA mata ay nag-aalab sa isang nakatagong galit at kasiyahan. Hindi ito simpleng talaarawan. Ito ay isang testamento ng isang lihim na pag-ibig. Detalyado, malalim, puno ng damdamin. Nandoon ang lahat. Ang unang araw na nakita ni Elena si Marco, ang bawat paghanga niya mula sa malayo. Ang sakit na nararamdaman niya sa tuwing nakikita niya itong masaya sa piling ng sarili niyang anak. Ang pagluluksa niya nang mamatay si Elise na may kasamang lihim na kislap ng pag-asa. Ang MJ huling araw, ang halik sa gitna ng unos, ang pagtatapat sa terminal. Hayop ka, Elena, bulong ni Agnes sa kanyang sarili habang hinahaplos ang MGA pahina. Mas makati ka PA sa higad. Hindi lang ito tungkol sa moralidad para kay Agnes. Sa bawat salita ng pagmamahal na isinulat ni Elena para kay Marco, ang nararamdaman niya ay inggit. Inggit sa atensyon na nakukuha ni Elena. Inggit sa pagmamahal na hindi niya kailanman naranasan. Siya ang kapatid ng ina ni Elise Ngiyom. Ngunit palagi siyang nasa anino lamang. Una sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay sa hipag niyang si Elena. Ngayon, hawak na niya ang sandata na wawasak kay Elena at hindi niya ito sasayangin. Isinara niya ang journal, maingat na inilagay sa loob ng kanyang bayong at inayos ang lahat na parabang walang nangyari. Bago siya umalis, kinuha niya ang padlock, isinara ito at ibinalik ang baul sa ilalim ng kama. Ang susi na ginamit niya ay ang hairpin, kaya't ang ebidensya ng kanyang pagpasok ay wala. Lumabas siya ng tindahan, isang plano na ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi lang maglalantad sa kanila, kundi dudurog sa kanila sa harap ng lahat. Kinabukasan, nagsimulang tumawag si Agnes sa lahat ng kanilang MGA kamag-anak. "Kumusta ka na, pinsan?" sabi niya sa telepono. Ang boses ay puno ng pekeng pagkasabik. "Alam mo, naisip ko lang, matagal na tayong hindi nagkikita-kita. Para gunitain ang anibersaryo ng kasal ni na ate at bayaw, maghanda kaya ako ng isang maliit na salo-salo sa bahay? Simpleng get-together lang, para na rin nating tribute kay Elise." Sunod-sunod ang kanyang MGA tawag. Sa bawat isa, pareho ang kanyang sinasabi. Isang paanyaya na mahirap tanggihan. Nang dumating ang tawag kina Marco at Elena, pareho silang nag-alinlangan. "Hindi maganda ang kutob ko dito, Marco," sabi ni Elena nang magkausap sila. "Alam ko," sagot ni Marco. "Pero mas magdududa siya kung hindi tayo pupunta. Pupunta tayo, pero magkasama. Ipapakita nating hindi tayo natatakot." Dumating ang araw ng salo-salo. Ang bahay ni Agnes ay puno ng kanilang MGA kamag-anak. Emaga tito, tita, at emedya pinsan ni nagaling PA sa Mejia kalapit bayan. Ang hangin ay puno ng amoy ng pagkain at ng masayang kwentuhan. Pagpasok ni na Marco at Elena, sandaling huminto ang lahat. Ngunit si Agnes ay mabilis na lumapit. Isang malawak na ngiti sa kanyang muka. "Mabutit nakarating kayo, Ting." Di masayang bati nito at bumeso PA kay Elena. "Halikayo, magsisimula na tayong kumain." Sa una, ang lahat ay naging maayos. Ang MJ kamag-anak ay nagpakita ng simpatya kay Marco at paggalang kay Elena. Ang kanilang pag-aalala ay tila naglaho. Baka nga nagbago na si Agnes. Naisip ni Marco baka mali lang ang kanilang hinala. Ngunit matapos ang hapunan, nang ang lahat ay masayang nagkakape at nagkukwentuhan, tumayo si Agnes sa gitna ng sala.
Kinuha niya ang atensyon ng lahat sa pamamagitan ng pagtingting sa kanyang baso. Excuse me everyone," sabi niya. Ang boses ay malakas at malinaw. "Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang sanang magbahagi ng isang bagay na napaka-espesyal." Tumahimik ang lahat. Tumingin siya kina Marco at Elena na may kakaibang kislap sa kanyang MGA mata. Sa pag-alaala natin sa aking pamangking si Elise, pagpapatuloy niya, may natagpuan akong isang bagay na magpapatunay kung gaano siya kamahal ng MGA taong nakapaligid sa kanya. Isang bagay na puno ng damdamin. Mula sa kanyang bayong, dahan-dahan niyang inilabas ang journal ni Elena. Nanlaki ang MGA mata ni Elena. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Napatingin siya kay Marco na nakakunot ang noo. Hindi PA naiintindihan ang nangyayari. "Ito," sabi ni Agnes, itinaas ang journal na parabang tropeo, "ay isang talaarawan. At gusto kong basahin sa inyo ang ilang bahagi para maramdaman ninyo ang lalim ng pagmamahal na nakasulat dito." Nagsimulang manginig si Elena. "Agnes, huwag." Pakiusap niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Ngunit huli na ang lahat. Tinalikuran siya ni Agnes, binuklat ang journal, at huminga ng malalim na para bang isang deklamador sa entablado. Setyembre 14, 2018. Panimula niya. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng sala. Ngayong gabi, dinala siya ni Elisa sa bahay. Ang pangalan niya ay Marco. Mula nang masilayan ko ang kanyang MGA mata, alam kong tapos na ako. Ang katahimikan ay nakabibingi. Sa pagitan ng bawat salitang binibigkas ni Agnes, tila humihinto ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat paghinga sa silid ay pigil. Naramdaman ni Elena na ang lahat ng mata ay nasa kanya, ngunit hindi niya magawang iangat ang kanyang paningin mula sa sahig. Ang kanyang journal, ang kanyang lihim na santuwaryo, ay naging isang armas na ngayon, at ang bawat salitang nakasulat doon ay isang bala na tumatama hindi lang sa kanya, kundi pati na rin kay Marco. Sinubukan niyang tumayo para pigilan si Agnes para agawin ang libro, ngunit tila napako ang kanyang MGA paa sa sahig. Ang tanging nagawa niya ay umiling. Ang MGA luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang MGA mata. "Tama na, Agnes. Pakiusap." Halos paos na pakiusap niya, ngunit si Agnes ay parang isang bingi o na nagtatanghal sa entablado. Mas lalo PA nitong nilakasan ng kanyang boses, tinitiyak na bawat sulok ng bahay ay makakarinig. Pakinggan ninyo ito mula sa araw ng kasal ni Elise. Pagpapatuloy ni Agnes, ang boses ay puno ng pagkasuklam. "Petsa, Disyembre 2, 2019, napakaganda ng aking anak sa kanyang puting bestida. Ngunit habang tinitingnan ko siyang masaya sa piling ng lalaking mahal niya, may isang bahagi sa akin na namamatay. Dahil sa tabi ni Elise, dapat ay ako ang nakatayo." Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Nagsimula na ang MGA bulungan. "Hindi ko yan sinulat," sigaw ni Elena, ngunit alam niyang walaang maniniwala. Ang MGA salita ay nasa kanyang sulat kamay. Hindi PA, tapos si Agnes. Binuklat niya ang isa pang pahina. "At ito, PA, ang pinakamatindi sa lahat, mula sa araw ng aksidente." Sa puntong ito, napatingin na si Elena kay Marco. Ang mukha nito ay isang blankong papel, puno ng pagkalito. Tila hindi PA nito lubos na nauunawaan ang bigat ng MGA pangyayari. "Petsa, Oktubre 30, nakaraang taon." Basa ni Agnes, ang bawat salita ay tila isang suntok sa sikmura ni Elena. Wala na siya. Wala na ang aking Elise. Ang sakit ay hindi masukat. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may isang makasariling bulong sa aking isip. Paano na kami ngayon? May pag-asa na ba para sa amin? Doon nagbago ang lahat. Ang MJ bulungan ay naging malinaw na MJ salita. Mga salitang tumatagos sa puso ni Elena na parang MJ bubog. Walang hiya. Taksil.
Habang nagluluksa ang lahat, naglalandi siya sa isip niya. Kawawang Elise. Ang emegyatitig na dati puno ng paggalang ay napalitan ng pagkasuklam at pandidiri. Bawat pares ng mata ay isang punyal na tumatarak sa kanyang pagkatao. Ang hipag na traidor, ang inang walang puso, ang mang-aagaw. Ngunit wala sa MJ iyon, ang kasing sakit ng sandaling sa wakas ay nagawa niyang salubungin ng MJ ang mata ni Marco. Ang pagkalito sa mukha nito ay naglaho na. Napalitan ito ng dahan-dahang pagkaunawa. At habang nauunawaan niya ang lahat, ang mukha niya ay dumaan sa isang nakakatakot na transformasyon. Mula sa pagkaunawa, naging ito ay matinding pagkabigla. At mula sa pagkabigla, naging ito ay isang malamig, nanunuot, na pagkasuklam. Isang pagkasuklam na mas masakit sa 1,000 sampal. Para kay Marco, hindi lang ito isang lihim na pag-ibig. Ito ay isang pagtataksil sa pinaksagradong alaala ng kanyang buhay. Ang pagmamahal niya kay Elise, ang kanilang pinagsamahan, ang kanyang pagluluksa, lahat ay nabahiran ng kasinungalingan. Ang babaeng naging kanlungan niya sa gitna ng kanyang pighati ay siya rin palang naghahangad sa kanyang pwesto kahit noong nabubuhay ang asawa niya. Ang Marco na nakatingin sa kanya ngayon ay hindi na ang Marco na umamin ng pag-ibig sa terminal. Ang MJ ang mata nito ay naging yelo. Ang mukha nito ay naging maskara ng isang estranghero. Hindi ito sumigaw. Hindi ito nagalit. Wala itong sinabi. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Dahan-dahan lang itong tumalikod sa kanya. Sa harap ng lahat ng kanilang MJ kamag-anak. Naglakad ito patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ay mabigat at tiyak. Bumukas ang pinto. At sumara ito nang may mahinang kalabog na siyang tuluyang dumurog sa puso ni Elena. Sa pag-alis ni Marco, tila nawalan ng lakas ang MGA tuhod ni Elena. Bumagsak siya sa sahig. Ang MGA pilit niyang pinipigilang hikbi ay kumawala na, malakas at puno ng sakit. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay humalo sa hindi tumitigil na bulungan ng paghatol mula sa MGA taong nakapaligid sa kanya. Isinara ni Agnes ang journal nang may ngiti ng tagumpay. Sa gitna ng kwartong puno ng tao, hindi siya kailanman naging ganito ka nag-iisa. Ang tunog ng pagsara ng pinto sa likuran niya ay hudyat ng pagsisimula ng isang ingay sa loob ng ulo ni Marco. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo. Lumayo sa MGA mapanghusgang mata. Sa MGA bulungan at higit sa lahat, lumayo sa alaala ng mukha ni Elena habang binabasa ni Agnes ang MGA salitang iyon. Pumasok siya sa kanyang sasakyan at pinaandar ito ng walang patutunguhan. Ang MGA ilaw ng bayan ng San Isidro ay mabilis na dumadaan sa kanyang paningin. MGA nag-uumpugang kulay na hindi na niya maintindihan. Ang MGA kamay niya ay mahigpit na nakakuyom sa manibela. Ang MGA ugat sa kanyang braso ay lumilitaw. Isang galit na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya ang kumukulo sa kanyang dugo. Isang pagtataksil. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Hindi lang siya ang tinaksil, kundi pati si Elise, ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang MGA pangarap, lahat. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho hanggang sa ang MGA bahay ay napalitan ng MGA puno at ang kalsada ay nagsimulang umakyat. Dinala siya ng kanyang MGA gulong sa isang pamilyar na lugar, isang mataas na bangin na tinatanaw ang buong San Isidro. Dito sila madalas pumunta ni Elise para pagmasdan ang paglubog ng araw. Pero ngayon, ang ganda ng tanawin ay naging isang insulto. Ihininto niya ang sasakyan, bumaba at lumapit sa dulo ng bangin. Ang malakas na hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Ngunit hindi nito kayang pawiin ang apoy sa kanyang dibdib. Tumingala siya sa madilim na langit. At pagkatapos, sumigaw siya. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw ng galit,
ng sakit, ng pagkalito. Isang sigaw na puno ng pangalan ni Elise, isang sigaw para sa nawasak na tiwala. Sumigaw siya hanggang sa mawalan siya ng boses, hanggang sa ang kanyang lalamunan ay parang pinupunit. Nang matapos, napaluhod siya sa lupa. Humahagulgol na parang isang bata. Ang MJ alaala, na dati niyang kanlungan, ay naging MJ ang multo na ngayon. Naalala niya ang kanilang kasal, ang masayang nawangiti ni Elise habang naglalakad sa altar. Ngunit ngayon, sa likod ng ngiting iyon, nakikita na niya ang anino ni Elena sa audience na may lihim na pagnanasa sa kanyang puso. Naalala niya ang MGA hapunan sa bahay ng MGA Bienan, ang MGA biruan at tawanan. Ngunit ngayon, ang bawat pag-aalaga na ipinakita ni Elena ay tila isang kalkuladong kilos, isang pagpapanggap. Ang pag-aalaga nito sa kanya sa loob ng isang taon, ang MGA pagkain, ang pag-aayos sa bahay, ang MGA salitang nagbibigay lakas. Lahat ba yon ay kasinungalingan? Lahat ba yon ay bahagi ng isang plano para makuha siya? Ang pagmamahal na inamin niya sa terminal. Para saan? Para sa isang pag-ibig na itinayo sa pundasyon ng isang matagal ng pagtataksil. Bumalik siya sa kanyang bahay, ang bahay na nilinis at inayos ni Elena. Ang bahay na ngayon ay parang isang kulungan. Ang unang nakita niya ay ang florera sa gitna ng mesa na may sariwang MGA bulaklak na inilagay ni Elena noong isang araw. Isang simbolo ng pag-aalaga nito. Isang simbolo ng kasinungalingan. Sa isang iglap ng hindi mapigilang galit, kinuha niya ang florera at ibinato ito sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalinggaw-ngaw sa buong kabahayan. Ang tubig at MJ bulaklak ay kumalat sa sahig. Ngunit hindi yun sapat. Sinimulan niyang sirain ang iba pang bagay, mga litrato, MJ palamuti, lahat ng nagpapaalala sa kanya kay Elena. Sa gitna ng kanyang pagwawala, narinig niya ang mahihinang katok sa pinto. Marco? Marco anak, pakiusap, mag-usap tayo. Ang boses ni Elena. Natigilan siya. Ang galit niya ay biglang napalitan ng isang malamig na pagkamuhi. Naglakad siya papunta sa pinto. Sa kabilang panig, narinig niya ang paghikbi nito. Marco, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ang kahinaan ko. Pakiusap. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang tainga. Ang bawat pakiusap ay isang patunay ng kanyang pagkakasala. Hindi niya binuksan ang pinto. Idinikit niya ang kanyang noo sa malamig na kahoy. Pinatay mo siya! Bulong niya. Ang boses ay walang emosyon. Anong sinasabi mo? Tanong ni Elena sa gitna ng pag-iyak. Pinatay mo ang alaala ni Elise. Sigaw niya. Ang boses ay basag sa galit at sakit. Ang tanging bagay na iniwan niya sa akin, winasak mo. Dahil sa'yo. Dahil sa makasarili mong pagmamahal. Marco, hindi. Huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Putol niya rito. Ang bawat salita ay isang hatol. Mula ngayon, patay ka na rin para sa akin. Narinig niya ang isang malakas na hagulgol mula sa labas. Ngunit wala na siyang maramdamang awa. Wala nang natira. Dahan-dahan, dumausdos si Marco sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa pinto. Sa kabilang panig, narinig niya ang pagbagsak din ni Elena sa labas. 2 taong wasak, pinaghihiwalay ng isang pinto, at ng isang tiwalang hindi na kailanman maibabalik PA. Lumipas ang MG araw na parang MG ang multo. Hindi na lumalabas ng bahay si Marco. Hindi na niya sinasagot ang MGA tawag. Hinayaan niyang maging kulungan niya ang sariling tahanan. Isang mausoliyum ng MGA basag na bagay at basag na alaala. Tumubo na ang kanyang balbas at bigote. Ang kanyang MGA mata ay laging namumugto. Ang galit na naramdaman niya noong unang gabi ay unti-unting napalitan ng isang malawak, nakalulunod na kawalan. Isang hapon, habang nakaupo siya sa sahig sa gitna ng kalat, napagod na siya sa kadiliman.
Napagod na siya sa pagiging biktima ng sarili niyang sakit. Pinilit niyang tumayo. Kailangan niyang magsimula, kahit sa pinakamaliit na paraan. Nagsimula siyang maglinis. Pinulot niya ang MJ bubog ng plorera. Inayos ang MJ na baling frame ng litrato. Habang nagwawalis, isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin sa ilalim ng isang natumbang aparador. Isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Ang memory box ni Elise. Kinuha niya ito at umupo sa sahig. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Ang amoy ng MGA lumang papel at pinatuyong bulaklak ay sumalubong sa kanya. Sa loob, nakita niya ang MGA pamilyar na bagay. Mga tiket sa sine ng una nilang date. MGA pinatuyong bulaklak mula sa MGA anibersaryo. MGA litratong hindi niya na-develop. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang tumpok ng MGA liham na nakatali ng isang asul na ribbon. Emegya liham na hindi pamilyar sa kanya. Ang MGA sobre ay walang selyo. Walang address ng pinadalhan. Kinuha niya ang nasa pinakaibabaw. Nakasulat sa sobre ang isang pangalan. Para kay Mama. Napakunot ang noo ni Marco. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ay kay Elise. Mahal kong Mama, pasensya ka na kung dito ko lang na isusulat ito. May MJ bagay lang talaga na mas madaling isulat kaysa sabihin ng harapan. Habang papalapit ang kasal namin ni Marco, hindi ko maiwasang isipin ka. Masayang masaya ako, Ma. Sobra. Si Marco ang lahat ng pinangarap ko. Pero sa gitna ng kaligayahan ko, may isang bahagi sa akin na nalulungkot. Nalulungkot ako para sa'yo. Mula nang mawala si Papa, nakita ko kung paano mo itinuon ang buong buhay mo sa akin. Ang kaligayahan ko, ang naging kaligayahan mo. Ang MJ pangarap ko, ang naging pangarap mo. Pero paano ka naman, Ma? Paano ang sarili mong kaligayahan? Naramdaman ni Marco ang paninikip ng kanyang dibdib. Kinuha niya ang isa pang liham. Ito ay isinulat. Ilang buwan. Matapos silang ikasal. Mama, nakikita kita. Nakikita ko ang lungkot sa iyong MGA mata sa tuwing aalis na kami ni Marco sa bahay ninyo. Nakikita ko kung paano kang ngumingiti, pero hindi umaabot sa iyong MGA mata. Alam kong nag-iisa ka. At araw-araw, dinadasal ko na sana dumating ang araw na mahanap mo ang isang taong mag-aalaga sa iyo. Isang taong magpapasaya sa iyo tulad ng pagpapasaya sa akin ni Marco. Sana mahanap ni Mama ang sarili niyang ligaya. Masyado na siyang nag-iisa. Karapat-dapat kang sumaya, Ma. Huwag mo sanang kalimutan yan. Isa-isang binasa ni Marco ang MGA liham. Lahat ay may parehong mensahe. Isang mensahe ng pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina. Isang mensahe ng pag-aalala. Isang dasal para sa kaligayahan ni Elena. Walang kamalay-malay si Elise sa lihim na pagtingin ng kanyang ina. Ngunit naramdaman niya ang kalungkutan nito. Naramdaman niya ang pangungulila nito. At ang tanging nais niya ay ang makita itong masaya. Napatingin si Marco sa kawalan. Ang MJ liham ay nanginginig sa kanyang kamay. 1 taon. Sa loob ng 1 taon, ang nakita lang niya ay ang sarili niyang sakit. Ang sarili niyang pagluluksa. Ang sarili niyang pagtataksil. Naging makasarili siya. Hindi niya inisip kung ano ang nararamdaman ni Elena. Hindi niya inisip ang maraming taon ng pag-iisa nito matapos mamatay ang asawa. Hindi niya inisip ang bigat ng isang lihim na pag-ibig na kinimkim nito ng napakatagal na panahon. Isang pag-ibig na alam nitong mali, pero hindi mapigilan. Oo, nagkasala si Elena. Isang malaking pagkakasala. Ngunit hindi ba't nagkasala rin siya? Hinusgahan niya ito nang hindi sinusubukang unawain ang pinagdaanan nito. Hinatulan niya ito nang walang kapatawaran. Ang pagmamahal ni Elena, kahit na nagsimula sa isang lihim, ay totoo. Naramdaman niya iyon sa bawat pag-aalaga nito, sa bawat pag-aalala. At ang pagmamahal na iyon ang dahan-dahang bumuo sa kanya muli mula sa pagkawasak. Ipinikit ni Marco ang kanyang MGA mata. Sa dilim ng kanyang isipan, hindi na ang galit ang kanyang nakita,
kundi ang mukha ni Elena sa labas ng kanyang pinto, basang-basa sa luha, nagmamakaawa at nag-iisa. Idinilat niya ang kanyang MGA mata. Isang bagong liwanag ang pumasok sa kanyang puso. Ang liwanag ng pag-unawa. Tumayo siya. Ang mukha ay puno ng isang bagong determinasyon. Inayos niya ang kanyang sarili. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Alam na niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Ang unang destinasyon ni Marco ay hindi ang flower shop. Mayroon muna siyang kailangang harapin. Isang demonyo na kailangan niyang talunin, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kapayapaan ni Elena. Ihininto niya ang kanyang sasakyan sa tapat ng bahay ni Tita Agnes. Bumaba siya, ang bawat hakbang ay matatag at puno ng layunin. Kumatok siya sa pinto nang may bigat at awtoridad. Binuksan ito ni Agnes. Ang pagkagulat sa mukha nito ay mabilis na napalitan ng isang mapanuyang ngiti. Aba Marco, nagbago yata ang isip mo. Pumasok ka. Akala ko ba ayaw mo nang makita ang kahit sinong may kaugnayan sa taksil na yon? Hindi pumasok si Marco. Nanatili siyang nakatayo sa labas ng pinto. Ang kanyang anino ay humahaba sa sahig ng sala ni Agnes. Hindi ako naparito para makipagtsismisan, Tita Agnes. Sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi PA naririnig ni Agnes mula sa kanya. Naparito ako para sabihin sa'yo na tapos na ang laro mo. Nawala ang nangiti ni Agnes. Anong sinasabi mo? Ang ginawa mo sa salo-salo, pagpapatuloy ni Marco, tinititigan ito ng diretso sa mata. Ay hindi para kay Elise, hindi para sa moralidad. Iyon ay para sa sarili mo, para sa sarili mong kapaitan. Ginamit mo ang alaala ng pamangkin mo para manakit ng ibang tao. Nagkakamali ka. Depensa ni Agnes, ang boses ay nagsisimula ng tumaas. Pinoprotektahan ko lang ang ano, putol ni Marco. Ang alaala ni Elise. Sa tingin mo ba matutuwa si Elise sa ginawa mo? Sa tingin mo ba gugustuhin niyang makita ang kanyang ina na nakaluhod at umiiyak habang pinagtatawanan ng lahat? Hindi mo pag-aari ang alaala ni Elise, tita, at hinding-hindi mo kayang sirain ang isang pag-ibig na totoo. Natigilan si Agnes, wala siyang masabi. Kaya ito ang huling pagkakataon na kakausapin kita tungkol dito. Pagtatapos ni Marco, layuan mo na si Elena. Layuan mo na kami. Dahil sa susunod na subukan mong saktan siya, hindi na ako ang makakaharap mo kundi ang batas. Hindi na niya hinintay ang sagot. Tinalikuran niya si Agnes na naiwang nakatayo sa pintuan. Ang muka ay namumutla sa galit at pagkatalo. Sumakay si Marco sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa sentro ng bayan. Habang papalapit siya sa flower shop, isang kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Paano kung huli na ang lahat? Paano kung tuluyan na itong umalis? Ang kaba niya ay naging takot nang makita niya ang nasa harapan ng bulaklak ni Elise. Isang malaking karatulang gawa sa kahoy. Nakasulat dito ang dalawang salita. For sale. Parang isang suntok sa sikmura ang nakita niya. Ipinark niya ang sasakyan at halos takbuhin ang pinto ng tindahan. Sarado ito, ngunit hindi nakalock. Dahan-dahan niya itong itinulak. Ang dating masiglang tindahan na puno ng buhay at kulay ay tila nawala ng kaluluwa. Ang MGI estante ay halos wala ng laman. Sa isang sulok, nakatumpok ang ilang MGA kahon. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakita niya si Elena. Nakatalikod ito sa kanya. Abala sa pag-aalis ng MGA lumang bulaklak sa isang balde. Ang kanyang MGA balikat ay nakakuba. Tila pasan ng bigat ng buong mundo. Ang dating sigla sa kanyang kilos ay wala na. Elena, tawag niya. Ang boses ay halos pabulungi. Humarap ito. Ang MGA mata nito ay walang buhay. Malaki ang ipinayat nito. Nang makita siya, walang emosyon ng kanyang mukha. Walang gulat, walang galit, walang saya. Tila isang taong pagod nang makaramdam ng kahit ano. Anong ginagawa mo dito, Marco? Tanong nito.
Ang boses ay patag. Ako dapat ang nagtatanong niyan. Sabi niya, itinuro ang MGA kahon at ang karatulang, "For sale. Aalis ka?" Tumango si Elena. Wala nang dahilan para manatili PA ako rito. Ako, sabi ni Marco. Ako ang dahilan. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Elena. Ikaw? Marco? Narinig mo ba ang sarili mo? Pagkatapos ng lahat ng sinabi mo? Pagkatapos mo akong itakwil? Nagkamali ako. Amin niya, humakbang palapit. Nagkamali ako, Elena. Nabulag ako ng galit. Hindi ko inisip ang nararamdaman mo. Ang nakita ko lang ay ang sarili kong sakit. Huminto siya sa harap nito. Ang agwat sa pagitan nila ay puno ng MGA na sirang pangako at masasakit na salita. Binasa ko ang MGA sulat ni Elise. Pagpapatuloy niya, ang tanging gusto niya ay ang maging masaya ka. At ako ang naging dahilan ng pinakamatindi mong kalungkutan. Tumingin si Elena sa sahig. Tapos na ang lahat, Marco. Hindi, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. Hinawakan niya ang MGA kamay nito. Malamig ang MGA iyon. Hindi PA tapos. Tumingin siya sa MGA mata nitong walang buhay. Oo, nagkasala ka. Nagkimkim ka ng isang lihim na pag-ibig. Pero ako, minahal kita kahit alam kong mali sa mata ng iba. At pagkatapos, sa isang iglap, tinalikuran kita noong panahong pinakakailangan mo ako. Sino ang mas makasalanan sa ating dalawa? Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Elena. Lumuhod si Marco sa harap nito. Mahigpit PA ring hawak ang MGA kamay nito. Hindi na niya alintana ang dumi sa sahig o ang pride ng isang lalaki. Patawarin mo ako, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Tumingala siya rito. Pinipili kita, Elena. Sa kabila ng lahat ng sakit, ng lahat ng pagkakamali, pinipili ko ang pag-ibig na ito at handa akong ipaglaban ka, ipaglalaban kita sa buong San Isidro kung kinakailangan. Tumingin si Elena sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang kanyang Marco, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kasalanan, ang kanyang pighati at ang kanyang pag-asa. Isa pang luha ang pumatak sa kanyang pisngi na sinundan ng isa PA. Ngunit sa pagkakataong ito, habang dumadaloy ang MG Aluha, isang maliit, nanginginig ng ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang MGA labi. Ang pag-asa. Sa wakas, nagbalik na ito. Lumipas ang 6 na buwan. Ang karatulang for sale sa harap ng bulaklak ni Elise ay matagal nang nawala. Sa halip, pinalitan ito ng isang bago at mas maliit na karatula na may simpleng pangalan, Elena's Garden. Ang pagbabago ay hindi naging madali. Sa muling pagbubukas ng tindahan, naramdaman ni Marco at Elena ang bigat ng paghatol ng San Isidro. Ang MGA dating suki ay hindi na bumibili. Ang MGA taong dumadaan ay bumubulong at nagtitinginan. Naging sentro sila ng tsismis sa palengke, sa simbahan, at sa bawat kanto ng bayan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila nag-iisa. Magkasama nilang hinarap ang bawat mapanuring tingin, ang bawat masakit na salita. Si Marco, na dating nagtatago sa anino ng kanyang pagluluksa, ay natutong tumayo ng taas noo. Sa tuwing may maririnig siyang bulungan, hindi siya nagagalit. Hinahawakan lang niya ang kamay ni Elena ng mas mahigpit. Isang tahimik na mensahe na hindi na niya ito bibitawan, PA. Si Elena naman, sa tulong ni Marco, ay unti-unting natutong patawarin ang kanyang sarili. Ang pagkakasala ay nandoon, PA rin. Isang peklat na hindi na mabubura. Ngunit natutunan na niyang tanggapin na ang kanyang pag-ibig, kahit na nagsimula sa isang paraang hindi tama, ay hindi kasalanan. Isang hapon, habang abala sila sa pag-aayos ng MGA bagong dating na bulaklak, isang pamilyar na anino
ang huminto sa kanilang pintuan. Si Tita Agnes. Hindi na ito ang matapang at mapagmataas na babae. Ang kanyang MGA balikat ay nakakuba. At sa kanyang MGA mata, may bahid ng kalungkutan at pagsisisi. Walang nagsalita. Nagkatinginan lang sila. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango si Agnes, isang tango na may kahulugang pagsuko, at marahil, isang pahiwatig ng paghingi ng tawad, bago ito nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Alam ni na Marco at Elena na ang digmaan ay tapos na. Dahan-dahan, tulad ng isang bulaklak na unti-unting namumukadkad pagkatapos ng isang malakas na bagyo, ang bayan ng San Isidro ay nagsimulang matuto. Nakita nila ang katatagan ng pagmamahalan ni na Marco at Elena. Nakita nila ang sinseridad sa kanilang MGA mata. Ang MGA bulungan ay humina at ang MGA mapanuring tingin ay napalitan ng isang tahimik na pagtanggap. Isang umaga, sa unang anibersaryo ng araw na pinigilan ni Marco si Elena sa terminal, nagising si Elena na may isang tasang kape at isang puting rosas sa kanyang tabi. Para saan to? Tanong niya kay Marco na nakangiti sa tabi niya. Para sa bagong simula, sagot ni Marco. At may pupuntahan tayo. Nagmaneho sila patungo sa sementeryo. Ang hangin ay sariwa at ang araw ay hibanayad na sumisikat. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa isang pamilyar na puntod. Ang puntod ni Elise. Inilapag ni Marco ang isang magandang bouquet ng MGA puting rosas sa paanan ng lapida. Hindi na tulad ng dati na puno ng bigat at pagkakasala ang kanilang MGA puso. Ngayon, ang nararamdaman nila ay kapayapaan. Tumingin si Marco sa pangalan ng kanyang yumaong asawa. Elise, panimula niya, ang boses ay mahinahon at puno ng paggalang. Alam kong alam mo na ang lahat at alam kong maiintindihan mo. Nagkamali kami, oo. Nasaktan ka namin, pero ang pagmamahalan namin ay totoo. At sa bawat araw, sinusubukan naming maging karapat-dapat sa pangalawang pagkakataong ito. Tumingin siya kay Elena na tahimik na lumuluha sa kanyang tabi. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanya. Pagpapatuloy niya na parang kausap PA rin si Elise. At salamat dahil ipinaubaya mo na siya sa akin. Si Elena naman ang lumapit. Hinaplos niya ang malamig na marmol. Anak, sabi niya, ang boses ay puno ng pagmamahal na hindi na kailangang itago. Masaya na ako. At sana masaya ka na rin para sa amin. Mananatili ka sa puso ko, palagi. Ikaw ang una kong pag-ibig. At ngayon, natagpuan ko na ang aking huli. Niyakap ni Marco si Elena mula sa likuran. Isinandal nito ang ulo sa kanyang balikat. Magkasama nilang pinagmasdan ng puntod, hindi bilang 2 taong may utang na loob, kundi bilang 2 kaluluwang pinag-isa ng sakit, pinatatag ng pagsubok at pinagaling ng pag-ibig at pagpapatawad. Habang papalabas na sila ng sementeryo, isang malakas, ngunit banayad na ihip ng hangin ang dumaan na nagpatangay sa ilang MJ talulot ng rosas mula sa bouquet. Ang MJ ito ay umikot-ikot sa hangin na para bang sumasayaw bago dahan-dahang lumapag sa kanilang paanan. Nagkatinginan sina Marco at Elena at isang ngiti ang sabay na sumilay sa kanilang MJ labi. Isang tahimik na pagtanggap, isang basbas mula sa nakaraan. Habang naglalakad sila palayo, magkahawak kamay patungo sa kanilang bagong simula. Alam nilang ang kanilang kwento ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. At iyon, para sa kanila, ay sapat na. At dito po nagtatapos ang makulay at mapaghamong kwento ni na Marco at Elena. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naging paalala ito sa akin na ang buhay at pag-ibig ay hindi laging simple.
May MGA pagkakataong tayo ay nalilito, natatakot, at nakakagawa ng MGA desisyong mahirap unawain. Ngunit sa likod ng bawat pagkakamali at bawat luha, laging may puwang para sa pag-unawa, paghilom, at pagbangon. Higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pagpapatawad. Pagpapatawad sa taong minsan ay nakasakit sa atin. At ang mas mahirap, ang pagpapatawad sa ating sariling MJ pagkakamali. Dahil sa huli, ang pag-ibig na kayang magpatawad ay ang pag-ibig na kayang maghilom at magpatuloy. Sana sa kwento ni na Marco at Elena ay may napulot kayong isang munting aral at isang kislap ng pag-asa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang masasabi ninyo sa kanilang pag-iibigan? Ano ang aral na tumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong MGA komento sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Muli, maraming salamat. Nagmamahal. Hindi binasa ang sulat ko,